Kagabi nga ay tinanong ko na itong si Ali kung ano nga ang gusto niyang ulamin. Dahil may pasok na nga siya bukas at papadalan ko nga siya ng kanyang tanghalian. Mayroon nga kaming patula at upo sa rep at tinanong ko nga siya kung alin nga ang gusto niyang ulamin doon sa dalawa. Yung patula nga raw ang lutuin ko at kako ay tamang-tama at may tira pa nga kaming hipon doon nga sa rep. Hindi nga pwede na yung gulay lamang ang aking lulutuin dahil nga yung kasama ko sa bahay na bata ay hindi nga kumakain ng gulay. At isa pa ay papadalan ko nga rin si Ali ng ulam doon nga sa kanyang trabaho kaya nga hindi pwede na gulay lamang ang aking ipapadala. Binuksan ko nga muna ang rep at tinignan kung ano nga ang pwedeng ipares dito sa gulay na aking lulutuin. Gagawin ko nga itong pork fillet kaya naman inalis ko nga muna yung kanyang mga buto at inalis ko nga rin itong kanyang mga balat. Wala nga tayong sasayangin dito dahil nga bawal yun. Dahil yung buto at pati nga yung balat ay ilalaho ko doon sa lulutuin kong patula. Nung matapos kong tagkalin itong mga buto at pati yung mga balat ay nagumpisa na nga akong patuyuin ito gamit ang tissue. Kailangan nga muna itong tuyuin bago nga pukpukin ng martilyo. Bago ko ito pukpukin ay maglalagay lamang ako dito ng asin para magkalasa itong karne at manuot nga doon sa laman. Malagyan ko na lahat ay ilalagay ko nga muna dito sa ziplock dahil nga dito ko ito pupukpukin. Yes, opo mga mare, literal na martilyo talaga ang aking gagamitin. Wala kasi kami dito sa bahay ng meat tenderizer kaya naman ito na lang ang ginamit ko. Pero huwag kayong mag-alala mga mare dahil nilinis ko naman yung martilyo bago ko nga gamitin dito. Ginamitan ko pa nga yan ng wipes at tissue para makasigurado na malinis talaga. Isa pa ay makapal naman itong plastic na sipla kaya hindi naman talaga tatagos yan dyan sa pagkain. Ganyang itsura nga ang gusto nating mangyari dito sa karning baboy kaya nga ginamitan natin ito ng pampukpok. Pork fillet nga pala ang gagawin kong luto dito sa mga baboy kaya naman gagawa muna ako ng butter. Gagamit lamang ako dito ng harina. Sa pampalasa ay gagamit ako ng asin at paminta at maglalagay ako dito ng isang piraso ng itlog. Medyo marami nga itong buo ng tinidor ang gamit ko kaya naman ginamitan ko na nga ito ng pambati para nga magkaganya na nga yung kanyang itsura. Nung maayos na nga itong ating pagbababaran ay isa-isa ko na nga inalagay itong ating mga pinokpok na karne ng baboy. Binaliktad-baliktad ko lamang ito dito sa ginawa kong butter para nga magkaroon ng lahat ng bahagi ng karne. Inigilid ko lang muna yun sandali dahil nga mamaya ko pa yung lulutuin pagkatapos kong magluto nitong patola. Inuna ko lang talaga ang paghahanda doon sa aking pork fillet dahil nga imamarinate ko pa para nga mas maging malasa yung karne. Ganito nga pala kami magluto ng patola at talagang sinasama nga namin yung balat para nga matagal yung busog. Charot! Ganyan nga ang tamang teknik sa pagbabalat ng patola para hindi ka na mahirapan. Gayahin mo lang yung ginawa ko sa video at mapapasabi ka na nga lang ng thank you Lord. Pero bakit sa ibang bayan ay may nakikita nga ako na patola na kinakalisan nga lang yung balat? Ibang variety nga siguro ng patola yun kaya iba nga yung kanilang paraan sa pagbabalat. Dahil kung kagaya nga nito yun ay parang hindi naman aari dahil nga medyo makapal nga yung balat nito. Pagkatapos ay naganda naman ako ng mga ricado at isang sibuyas nga lang ang gagamitin ko dito dahil malaki nga ang sukat nito. Sa bawang naman ay 4 na buti lamang ang aking gagamitin at depende nga yun sa inyo kung ilan nga ang gagamitin nyo. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo kanina na wala nga tayong sasayangin dito kaya naman ito na nga yung mga balat at buto na tinagkal natin doon sa gagawin nating pork fillet. Yung mga balat ay hinati ko lamang sa maliliit at yung buto ay hinayaan ko na nga lamang na gayon dahil nga yun ay magdadagdag din ng lasa dito sa ating lulutuin. Binuksan ko na nga pala itong apoy at sinalang itong aking paglulutuan. Magigisa lamang ako dito ng sibuyas at bawang at pagkatapos ay ilalagay ko na nga itong mga karne na ginayat natin kanina. Uli ko na nga nang maalala na dapat pala ay walang toyo pero okay lang naman dahil ako naman ang masusunod dahil ako naman ang nagluluto. Sa pampalasa naman ay maglalagay ako ng walang kamatayang paminta dahil nga ito ang pinaka-favorite ko sa lahat ng pampalasa. Naglagay din pala ako dito ng kaunting magic sarap pero mamaya ko na nga ito lalagyan ng pampaalat dahil nga may lasa na yung isasahog ko mamaya. Maglalagay din pala ako dito ng 2 basong tubig para magkaroon ng sabaw itong ating patola. Para mas mabilis maluto at kumulo ay kailangan nga muna natin itong takpan. Habang naghihintay na kumulo yung nakasalang kong patula ay hinanda ko na nga muna itong mga breadcrumbs na gagamitin ko sa aking pork fillet. Sobrang bilis nga lang kumulo nitong aking nakasalang dahil malakas naman yung apoy. Nung kulo ang kuluan na ay inilagay ko na nga itong mga hipon na pangpinali ko na pangsahog. Ito nga yung natira naming ulam kahapon at masarap nga itong isahog dito nga sa gulay na patula. Sinadya ko talagang ihuli ito ilagay dahil nga baka naman masyadong ma-overcook yung hipon ay dumikit na nga yung kanyang balat sa laman. Pinakulo ko nga lang ulit yan ng isang beses dyan sa apoy at pagkatapos ay inahon ko na rin. Lutong-luto na nga yan mga mare at hindi na nga natin kailangan na lagyan pa yan ng kung ano-anong kaartihan. Dahil okay na yan at masarap na nga yung kanyang lasa dahil nga kapag hipon ang lahok ay higit talaga na mas malasa. Pagkatapos
matapos kong maluto yung aking patula ay dumako naman ako dito sa aking lulutuing pork fillet. Binaliktad ko lamang ng maraming beses itong ating mga karne dito sa butter upang sa ganun ay magkaroon yung lahat ng bahagi ng karne bago ko pagulong-gulungin dito sa breadcrumbs. Paulit-ulit ko lamang yung binaliktad kagaya yung nakikita nyo sa video hanggang sa mabalot na nga ng breadcrumbs yung lahat ng karne. Nung okay na ay sakto nga rin na mainit na yung mantika kaya naman inilagay ko na nga rin siya dito sa aking paglulutuan. Mahinang apoy lang tayo dito mga mare dahil madaling masunog yung breadcrumbs. At saka dapat ay panay-panay nga natin itong binabaliktad para nga hindi masunog. Inulit-ulit ko nga lang ang proseso hanggang sa matapos ko yung aking mga iginayak na pork fillet. Perfect nga ng pagkakaluto ko dito at parang kumain nga ako sa mamahaling restaurant.